Matagal bago dumating ang mga Europeo, ang Virgin Islands ay tinitirhan na ng mga Arawak at Carib. Ang mga Arawak ay nanirahan sa mga isla bandang 100 yise, matapos maglakbay mula sa Timog Amerika. Ang mga pamayanang ito ay nag-iwan ng mga petroglyph at iba pang arkeolohikal na ebidensya, na ang ilan ay nananatiling misteryoso ang pinagmulan at pinagtatalunan kung gawa ng mga katutubong tao o ng mga Aprikanong mandaragat na maaaring nakarating bago pa si Columbus. Unang nasilayan ni Christopher Columbus ang mga isla noong 1473 sa kanyang ikalawang paglalakbay. Namangha siya sa kanilang kagandahan kaya't pinangalanan niya itong Santa Ursula y las Mil Virgenes, batay sa alamat ni Santa Ursula at ng kanyang 11,000 birhen, na kalaunan ay pinaikli sa Las Virgenes o Virgin Islands. Inangkin ng mga Kastila ang mga isla, ngunit hindi sila nagtatag ng mga permanenteng pamayanan, ginamit lamang ito pangisda at paminsang hinto. Sa buong ika-15 at ika-17 siglo, naging estratehikong punto ang Virgin Islands para sa mga kapangyarihang Europeo. Itinatag ng Dutch West India Company ang mga maagang pamayanan at mga pamilihan, nagtayo ng mga kuta at mga bodega upang suportahan ang kanilang mga kolonya sa Caribbean at Amerika. Madalas na inaatake ang mga isla at nagpalitan ng mga kamay sa pagitan ng mga Olandes, Kastila, Ingles, at kalaunan ay mga Dane, na bawat isa ay nag-iwan ng kanilang baka sa lupa at sa mga tao. Ang mga pirata at mga kwento ng nakatagong kayamanan ay bahagi ng alamat ng mga isla. Halimbawa, pinaniniwalaan ng ilan na ang Norman Island ang naging inspirasyon ni Robert Louis Stevenson sa kanyang akdang Treasure Island. Noong taong 1750, sinasabing doon nagtago ng kayamanan si Owen Lloyd, isang pirata, na nagdulot ng kasiglahan sa mga lokal at mga naghahanap ng kayamanan na nananatili hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng alamat. Ang mga kwento tungkol sa nakatagong ginto, mga misteryosong kuweba, at mga pakikipagsapalaran ng mga pirata ay patuloy na pumupukaw sa imahinasyon, kahit na mahirap makahanap ng matibay na ebidensya. Isang mahalaga ngunit madalas na hindi nabibigyang pansin na bahagi ng kasaysayan ng Virgin Islands ay ang pamana ng mga alipin mula sa Aprika. Dinala ng mga kolonisador na Europeo ang mga alipin upang magtrabaho sa mga plantasyon ng asukal, bulak at indigo na lubos na nakaapekto sa demografiko at kultura ng mga isla. Ang pakikibaka para sa kalayaan, kabilang ang mga pag-aalsa ng mga alipin tulad ng pag-aalsa noong 1733 sa St. John, ay sentro sa hindi paganap na naipapaliwanag na kwento ng mga isla. Ang mga inapo ng mga Aprikano na ito ang bumubuo sa pundasyon ng makabagong lipunang Virgin Islander, at ang kanilang laban para sa pagpapalaya at dangal ay isang mahalagang kabanata. Ang Virgin Islands ay tahanan din ng mga hindi pa nalulutas na misteryo, tulad ng pinagmulan ng mga sinaunang petroglyph at mga matagal ng usap-usapan tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga Aprikano bago pa dumating si Columbus. Ang mga kwentong ito, na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, ay nagbibigay lalim sa salaysay ng mga isla at nagpapakita ng matatag na diwa ng kanilang mga tao. Pinangalanan ni Christopher Columbus ang Virgin Islands noong 1493 sa kanyang ikalawang paglalakbay patungong Amerika. Tinawag niya itong Santa Ursula y las Mil Virgenes o Santa Ursula at ang kanyang 11,000 birhen. Ang pangalang ito ay hango sa alamat ni Santa Ursula na nagsasalaysay tungkol sa isang prinsesang Briton na, kasama ang 11,000 birhen, ay naging martyr. Ang pangalang Santa Ursula at ang kanyang 11,000 birhen na ibinigay sa Virgin Islands ni Christopher Columbus noong 1473 ay batay sa medieval na alamat ni Santa Ursula, isang Romano-Briton na prinsesa at Kristiyanong martyr. Ayon sa alamat, ipinangako si Ursula sa isang paganong prinsipe, ngunit nangako siyang mananatiling dalaga at magsagawa ng isang peregrinasyon sa buong Europa kasama ang isang malaking grupo ng mga dalagang kasama na sinasabing umabot sa 11,000. Sa kanilang paglalakbay, sila ay nahuli at pinaslang ng mga sumalakay na Huns sa lungsod ng Cologne, Germany, bandang ika-4 o ika-5 siglo. Sinabing si Ursula mismo ay napatay ng isang palaso sa panahon ng massacre na ito. Ang kwento ay sumasagisag sa pananampalataya, kadalisayan, at pagkamatay bilang martyr, at sa kabila ng mga ditiyak na pangkasaysayan at mga pagtatalo tungkol sa eksaktong bilang at mga detalye, ito ay naging kilala sa buong Europa. Dahil sa inspirasyong ito mula sa alamat, pinangalanan ni Columbus ang mga isla bilang Santa Ursula at ang kanyang mga birhen, na kalaunan ay pinaikli sa Las Virgenes o Virgin Islands.
Sa kasaysayan, ang bilang na 11,000 ay malawakang itinuturing na pinalabis o simboliko. Naniniwala ang ilang mga iskolar na ang orihinal na kwento ay may mas kaunting bilang ng mga birhen, at ang malaking bilang ay maaaring nagmula sa maling pagbasa ng mga inskripsyon o mga daglat. Sa kabila ng mga pagdududa tungkol sa pagiging makatotohanan nito, ang alamat ay naging napakapopular sa medieval na Europa at nagbigay inspirasyon sa malawakang paggalang, kung saan ang araw ng kapistahan ni Ursula ay ipinagdiriwang tuwing ika-21 ng Oktubre. Ang Virgin Islands ay natatangi dahil sa kanilang kahanga-hangang pagsasama ng likas na ganda, mayamang biodiversity, at pamana ng kultura na ginagawa silang isang kakaibang destinasyon sa Caribbean. Ang US Virgin Islands ay may 6 na pambansang parke sa St. Thomas, St. John, at St. Croix na nagtatampok ng iba't ibang ekosistema tulad ng mga tropikal na kagubatan, tuyong kagubatan, mga bakawan, mga coral reef, mga lawa ng alat, at mga malinis na dalampasigan. Ang Virgin Islands National Park sa St. John ay nagpoprotekta sa mahigit kalahati ng isla at nag-aalok ng mga kamangha-manghang hiking trails sa gitna ng luntiang kagubatan, mga guho ng makasaysayang gilingan ng asukal, at mga sinaunang petroglyph, kasabay ng makukulay na coral reef na puno ng buhay. Ang Buck Island Reef National Monument ay kilala sa makukulay nitong coral reef, proteksyon sa mga nanganganib na species, at mga natatanging karanasan tulad ng bioluminescent na kayak tours sa Salt River Bay, kung saan ang British Virgin Islands ay may mga kahanga-hangang pormasyon ng lupa tulad ng malalaking batong granite sa Debats sa Virgin Gorda, na bumubuo ng mga natural na pool at mga lagusan na perpekto para sa snorkeling at pagsisiyasat. Ang Sage Mountain, ang pinakamataas na tuktok sa British Virgin Islands, ay nag-aalok ng kamangha-manghang tanawin at isang santuwaryo para sa mga bihira at endemic na uri ng halaman at ibon na nagpapakita ng mayamang biodiversity ng mga isla. Ang mga isla ay may malalim na kasaysayan na makikita sa mga guho ng mga plantasyon ng asukal at mga gilingan ng hangin, mga labi ng panahon ng kolonyal at ng pamana ng African diaspora. Ang mga sinaunang petroglyph na nagmula pa noong taong 900 ay nagbibigay ng sulyap sa presensya at kultura ng mga katutubong taong Taino. Maaaring makilahok ang mga bisita sa iba't ibang gawain tulad ng snorkeling, scuba diving, paglalayag, kayaking, paghiking, pagmamasid ng mga ibon, at eksplorasyong arkeolohikal, lahat ay ginaganap sa mga kamangha-manghang likas na tanawin. Saklaw ng Virgin Islands National Park ang humigit kumulang 60% ng lupain ng St. John, at pinalalawak ang proteksyon nito sa mga kalapit na marine habitats, kabilang ang mga coral reef, seagrass beds, mga bakawan, at mga lawa ng alat. Ang pagsasama ng mga terrestrial at marine ecosystem sa isang parke ay bihira sa Caribbean. Kasama sa parke ang kahanga-hangang iba't ibang mga ekosistema mula sa mga tropikal na kagubatan at tuyong mga scrubland sa baybayin hanggang sa makukulay na coral reef at malinis na mga dalampasigan na may puting buhangin. Ang ekolohikal na pagkakaiba-iba na ito ay sumusuporta sa malawak na uri ng mga hayop, kabilang ang mga nanganganib na pawikan, mga migratoryong ibon, at masaganang buhay dagat. Pinangangalagaan ng parke ang mahahalagang pook ng pamana ng kultura tulad ng mga sinaunang petroglyph ng mga Taino na nagmula pa noong taong 900 CE at mga guho ng mga plantasyon ng asukal noong ika-18 na siglo, kabilang ang Annaberg Sugar Mill at Peace Hill Windmill. Ang mga pook na ito ay nagbibigay ng konkretong koneksyon sa mga katutubong tao at kasaysayan ng kolonyal na nagpapayaman sa karanasan ng mga bisita lampas pa sa likas na kagandahan ng lugar. Ang Buck Island Reef National Monument, na bahagi ng mga protektadong lugar ng Virgin Islands, ay kilala sa mga coral reef at mayamang biodiversity ng dagat, na nag-aalok ng mga world-class na pagkakataon para sa snorkeling at diving. Ang mga tubig ng parke ay nagsisilbing santuwaryo para sa mga species ng dagat at aktibong pinamamahalaan para sa konserbasyon. Malaki ang utang ng parke sa donasyon ng lupa ni Lawrence Rockefeller noong 1956 na nagbigay diin sa pangangalaga kaysa sa pagpapaunlad. Patuloy ang mga pagsisikap na palawakin at protektahan ang mga hangganan ng parke, kabilang ang mga kamakailang pag-aari ng mahahalagang lupain tulad ng Estate Mahubay na nagsisiguro ng pangmatagalang pangangalaga sa ekolohiya at kultura. Hinihikayat ng parke ang mga bisita na magpabagal at lubusang maranasan ang likas at makasaysayang kapaligiran na nag-aalok ng natatanging pagsasama ng pakikipagsapalaran, edukasyon, at pagpapahinga na sumasalamin sa pamumuhay sa Caribbean. Malaki ang naging epekto ng mga labanan sa pagitan ng mga Kastila at Olandes sa pag-unlad ng Virgin Islands sa pamamagitan ng mga siklo ng paninirahan, pagkawasak, at estratehikong posisyoning militar at pang-ekonomiya.
Ang Dutch West India Company, na kinilala ang estratehikong lokasyon ng Virgin Islands sa pagitan ng kanilang mga kolonya sa Timog Amerika, Suriname, at mga pag-aari sa Hilagang Amerika, New Amsterdam na ngayon New York City, ay nagtayo ng mga unang permanenteng pamayanan noong unang bahagi ng ika-16 na siglo, na pinangunahan ni Joost van Illee, isang privateer, sa Tortola noong 1615. Nagtayo ang mga Olandes ng mga trading post, bodega, at maliliit na kuta upang mapadali ang kalakalan at maprotektahan ang kanilang mga interes. Bilang tugon sa mga pag-atake at privateering ng mga Olandes, kabilang ang suporta ng mga Olandes sa pagsalakay sa San Juan, Puerto Rico noong 1625, nagsagawa ang mga Kastila ng ilang militar na pag-atake sa Virgin Islands, partikular na sa Tortola. Noong 1625 at muli noong 1640, 1646 at 1647, inatake ng mga puwersang Kastila ang mga isla. Winasak ang mga pamayanang Olandes, pinaslang ang mga naninirahan, at pansamantalang pinalayas ang mga Olandes mula sa mga mahahalagang isla. Ang mga labanan na ito ay nagdulot ng pabago-bagong kontrol sa mga isla. Sa huli, pinalayas ng mga British ang mga Olandes mula sa St. Croix noong 1650 at pagsapit ng huling bahagi ng ika-17 na siglo, nakuha ng mga Danish at British ang pag-aari ng iba't ibang isla. Habang unti-unting humina ang impluwensya ng mga Olandes pagsapit ng 1680. Ang patuloy na labanan sa pagitan ng Espanya at mga Olandes, kasama ang iba pang mga kapangyarihang Europeo, ay nagdulot ng pagkaantala sa matatag na kolonisasyon, ngunit pinatingkad ang kahalagahan ng mga isla bilang sentro ng kalakalan at pandagat. Ang mga pagsisikap ng mga Olandes na magpatibay ng mga kuta at magtatag ng infrastruktura para sa kalakalan ay naglatag ng pundasyon para sa mga hinaharap na aktibidad pang-ekonomiya, kabilang ang agrikultura sa mga plantasyon.